Nagsimula ang pelikula sa isang ambulansya na nagmamadali sa kalsada. Dala ang isang binata na nagtangkang lumipad. Nang dumating sa ospital, nagulat ang mga doktor sa lakas at kondisyon ng kanyang katawan. Walang sira ang mga organo at labis ang kanyang kalakasan. Wala rin itong pamilya o kamag-anak, kaya gumawa ang mga doktor ng desisyon. Gagamitin ang katawan nito upang iligtas ang iba. 6 na organ ang kinuha sa kanya at ibinigay sa mga nangangailangan. Sa gitna ng operasyon, isang nurse ang nakakita ng kakaibang pangyayari. Ang katawan ng binata ay biglang naglaho, at lumitaw ang isang tato sa kanyang braso. Kinilabutan ang lahat at naniwala silang nasaksihan nila ang isang multo. Samantala, nakilala natin si Minso, isang magandang dalaga, na nagpapagaling sa ospital kasama ang kanyang ama. Natanggap niya ang puso ng misteryosong binata at nagulat ang doktor nang sabihin niya na wala siyang nararamdamang sakit matapos ang transplant. Labis ang tuwa ni Minso at agad siyang pinayagang umuwi. Sa restaurant, namangha ang kanyang ama sa lakas ng kanyang pagkain at napansin ang kakaibang tato sa braso ni Minso, na lumitaw matapos ang operasyon. Ipinahayag ni Minso ang kanyang pangarap, maging isang Olympic boxing champion. Tumanggi ang kanyang ama sa plano. Takot na baka mangyari sa kanya ang parehong kapalaran ng kanyang ina at lola na pumanaw dahil sa sakit sa puso. Bagamat luha siya, pumayag si Minso na itigil muna ang pagsasanay para hindi mabahala ang ama. Ngunit habang nasa gym, napansin niya ang isang batang nagsasanay mag-isa at lihim siyang nakipaglaro rito. Ipinakita ang kanyang lakas sa pamamagitan ng isang sipal na nakapagbuga sa punching bag na lumipad sa buong gym. Mabilis na dumating ang kanyang ama. Pinuri ang batang iyon, at iniwan si Minso na nagtataka sa kanyang sariling kakayahan. Sa kalaunan, habang naglalakad, napagtanto ni Minso na may kakaibang nangyayari. Tumatakbo siya ng mas mabilis kaysa sa motorsiklo at nakalundag sa hangin. Namangha siya sa kanyang sariling lakas. Sa isang aksidente, nahulog siya sa harap ng isang truck, ngunit hawak niya ito at naipaalis sa daan. Nagulat ang driver sa di inaasahang pangyayari. Samantala, sa ospital, isang matandang lalaki ang nagising mula sa coma, tila nagbata sa edad. Ang kanyang anak ay nabigla at nagpasya na hanapin ang doktor na nag-opera sa kanya. Doon nalaman ng anak na natanggap ng matanda ang pancreas ng misteryosong binata, na may taglay na supernatural na kakayahan. Kinabukasan, dinala ni Minso ang kanyang ama sa trabaho at lihim niyang sinubukan ang kanyang kapangyarihan sa kalye. Napansin niya ang isang misteryosong lalaki na kinukunan siya ng video. Nang lumapit ito, nahawakan niya ang kamay ni Minso at napansin ang kaparehong tato, ngunit biglang binitiwan niya ito. Ipinakita ng lalaki na kaya niyang kontrolin ang hangin, at sa kanyang pagpapakita, bumuga siya ng malakas na hangin sa kalye, muntik na sumire sa paligid. Ipinaliwanag niya na may 4 pang katulad nila, na nakatanggap ng organ na may kapangyarihan. Hiniling niya kay Minso na tulungan siyang hanapin ang iba. Samantala, isang batang lalaki naman ang nakakita ng enerhiya ng mga sistema at nakontrol ang anumang impormasyon, mas mahusay pa sa isang elite hacker. Ginamit niya ang kakayahan para maging mayaman at mamuhay ayon sa pangarap. Si Minso at ang airbender ay sumali sa Olympics. Nanalo si Minso sa sprint at masiglang ipinagdiwang ang tagumpay. Doon, nakilala nila ang isang mabait na babae na nagkaroon ng kidney transplant, na huminala rin sa kanilang kapangyarihan. Sa unang pagkakataon, ipinakita ng lalaki ang kanyang kakayahan, pinalipad ang mga mesa at upuan gamit ang hangin, na ikinagulat ng babae at nagpahiwatig na siya rin ay may kapangyarihan. Habang nag-uusap, isang lalaki ang dumating at pinatay ang mga ilaw, ginamit ang kanyang kapangyarihan para ihak ang telepono ng lahat. Natuwa ang matandang babae at hiniling na siya ang maging pinuno ng grupo. May isang lalaki namang selos at tumanggi, nagpanggap na may mahalagang trabaho, ngunit nahuli siya sa kanyang panlilinlang. Samantala, isang matandang superhuman ang naniniwalang pinili siya ng Diyos upang baguhin ang mundo. Kasama ang kanyang anak, nakipag-usap siya sa isang negosyante. Nang subukan ng negosyante na saktan siya, hinawakan ng matanda ang kanyang leeg, at parang nauubos ang buhay nito. Napansin ng anak ang kapangyarihan ng matanda, nakukuha niya ang enerhiya ng buhay at nagiging bata muli. Natuklasan ng anak na 6 na organ ang naibigay sa 6 na tao, kabilang ang kanyang ama, at nagpasya siyang hanapin at nakawin ang kanilang kapangyarihan. Samantala, sa pabrika, isang manggagawa ang nasugatan. Ang manager, na may parehong tato,
ay ginagamot siya gamit ang kanyang kapangyarihan. Napagtanto nating ang kapangyarihan sa pagpapagaling ay nagpapahina sa kanya at nangangailangan ng tubig upang makabawi. Si Minso at Airbender ay naglaro gamit ang kanilang kapangyarihan, ngunit aksidente silang nakasira ng lugar. Ang Airbender ay natakot sa pangyayari, ngunit bumalik si Minso ng ligtas. Napag-usapan nila ang kanilang mga kakayahan at ang hangarin na bumuo ng grupo ng mga superhuman. Nagpadala ng mensahe ang hacker kay Minso, nasa panganib siya at kailangan ng tulong. Nahuli siya ng isang gang, ngunit dahil sa kakayahan niya, naipadala niya ang lokasyon niya sa Minso. Dumating ang Airbender at si Minso, at ginamit nila ang kanilang lakas upang makaligtas at mailigtas ang hacker. Sa isang roller coaster-like chase sa lungsod, ginamit nila ang kapangyarihan ng bawat isa, at nakaligtas bago tumama sa pader ang cart. Habang tumutulong, nagkaroon ng alitan sa loob ng grupo, nagalit ang Airbender sa hacker, ngunit ipinaliwanag ng hacker na nagnakaw lang ang kanyang kaibigan ng kwento. Sa kalagitnaan ng tensyon, aksidente nilang natapakan ang matandang babae, na labis ang sama ng loob at umalis sa grupo. Si Minso lamang ang naiwan, nag-iisa at puno ng damdamin, habang ang kanyang ama ay nag-aalala at nagalit sa kakulangan ng mga kaibigan ng anak. Kinabukasan, ipinakita ni Minso ang mga video ng pagtakas mula sa gang sa kanyang ama, na labis ang galit at nagpasya na hulihin sila at magsagawa ng eksperimento upang kunin ang kanilang kapangyarihan. Si Minso, kasama ang natitirang team, ay nagtungo upang iligtas ang mga biktima. Nagtagumpay sila sa pagligtas ng trabahador bago gumuho ang pabrika, at ang healer ay ginamit ang kapangyarihan niya upang iligtas ang lahat. Sa kabila ng peligro, natuklasan ng grupo ang tunay na kakayahan ng bawat isa, si Minso bilang battery at link ng enerhiya ng team, at natutunan nilang gamitin ang kanilang kapangyarihan ng sama-sama. Inimungkahi ni Minso na kailangan nilang pumili ng superhero na pangalan base sa kanilang kakayahan, katulad ng sa mga kwento. Ang hacker ay naging si Bluetooth dahil sa kanyang kakayahan, si Minso ay naging si Rocket dahil sa kanyang bilis, at ang matandang babae ay naging si Battery dahil sa kanyang enerhiya. Lahat sila ay nagtawanan, nagbiruan, at sinubukan ang kanilang kapangyarihan. Sa unang pagkakataon, naramdaman nila ang init ng isang tunay na pamilya. Pag-uwi ni Minso, masaya siyang nakita ang kanyang ama na nahihirapan sa pag-ayos ng gulong ng sasakyan. Tahimik niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan upang tumulong ng hindi napapansin. Nang matapos, sinabi ng kanyang ama na huwag mag-alala, palaging paprotektahan siya. Kinabukasan, binisita ng matandang superhuman ang pabrika upang makita ang mga trabahador na nailigtas. Nagpasalamat siya sa healer at nakipagkamay. Nang makita ang tato ng healer, napagtanto niyang isa rin ito sa kanila. Nagtanong siya ng pangalan at ilang detalye, at ngumiti ng tila may balak na hindi maganda. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nahuli ng anak ng matanda ang healer at dinala sa ospital para sa eksperimento. Itinali siya ng walang anesthesia at determinado na kunin ang kanyang kapangyarihan. Nang dumating ang matanda at inilapit sa healer, inilagay nito ang kamay sa kanyang leeg. Ngunit wala itong nangyari. Napagtanto ng matanda na ang kapangyarihan ng healer ay hindi gumagana sa iba pang katulad niya. Subalit sa isang nurse, gumana ang kapangyarihan, nakuha nito ang enerhiya ng buhay ng tuluyan. Upang makuha ang kapangyarihan ng healer, inutusan ng matanda ang doktor na i-transplant ang atay ng healer sa kanya. Labis ang takot ng doktor, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang sumang-ayon. Nagsimula ang operasyon, habang ang anak ng matanda ay nagalit dahil nabigo ang kanyang plano at inutusan ang assistant na hulihin ang natitirang superhuman. Nagpatuloy ang assistant kasama ang isang gang, at nambush nila ang airbender, na pinatulog. Pagkatapos, tumungo sila kay Minso, ngunit mabilis siyang naghanda upang lumaban. Nakita ito ng kanyang ama at tumakbo sa kanya, nagalit at sinabi na paprotektahan siya at manatili sa kanyang likuran. Minso ay sinuot ang kanyang uniform, tumayo sa harap ng gang, at nagpabala na magsisisi sila. Sumugod siya sa gang, ngunit ang kanyang sapatos ay tumalsik at natapulap, na naging dahilan upang pagtawanan siya ng gang. Sa halip na mawalan ng pagkakataon, ginamit ni Minso ang kanyang kakayahan, mabilis na tinalo ang mga kalaban sa ilang segundo nang hindi napapansin ng kanyang ama.
Tumakbo siya pabalik sa kanyang lugar bago lumingon, at nagpasaya sa kanyang ama sa pamamagitan ng pagpapakita ng kontrol at bilis. Pinalakas ni Minso ang kanyang atake, pinatumba ang kalaban isa-isa, at bumalik sa kanyang posisyon, pinuri ang kanyang ama. Ang nalubis na takot sa gang ay umatras, habang ang kanyang ama ay nalilito sa kung paano nagawa ito ng anak. Ngunit biglang umatake muli ang mga kalaban, subukang hadlangan si Minso, ngunit tumalon siya sa kanyang ama at itinulak ang mga kalaban palayo. Naniniwala pa rin ang kanyang ama na siya ang gumawa ng lahat. Ginamit ni Minso ang kanyang bilis upang buhatin ang kanyang ama at paikutin ito sa hangin, tinalo ang buong gang, at bumalik sa kanyang lugar. Napuno ng pride ang kanyang ama at sinabi na napakalakas nito, at kung may manggugulo ulit sa kanya, tatalunan niya ang mga ito. Ngumiti si Minso at nagpasalamat sa kanyang ama, at hinayaan siyang lasapin ang tagumpay ng hindi alam ang buong katotohanan. Samantala, nakita natin ang ilan sa kanyang kaibigan na nakakulong sa isang nakatagong pasilidad sa ilalim ng lupa. Ang anak ng matanda ang nasa likod nito at sumisigaw sa doktor na simulan ang pagsusuri sa kanila. Sinabi ng anak na ang kanyang ama ay hindi makikinabang dahil matanda na at malapit ng mamatay. Ngunit ngumisi ang doktor at sinabi na dapat niyang makita ang ngayon. Pumasok siya sa silid, nagulat sa makita ang kanyang ama, bata at malakas, nalabis ang takot ng anak sa kanyang bagong anyo. Nagpa siya ang kalaban na subukan ang kanyang bagong kakayahan. Tumayo siya sa harap ng salamin, sumuntok, at agad na gumaling ang sugat sa kamay. Labis ang tuwa nito dahil ngayon ay taglay na niya ang kapangyarihan ng healer, at nangako na kukunin ang nananatiling organ mula sa iba pang superhuman upang maging pinakamalakas na lalaki sa mundo. Gayunpaman, ang kanyang anak ay palihim na nagbabalak lumaban sa kanya, at ipinadala ang assistant upang hulihin ang iba pang superhuman para sa eksperimento. Ngunit nakita ito ng matanda bilang perpektong pagkakataon para ipakita ang kanyang lakas. Sa isang suntok, pinalipad niya ang isa sa mga target, at lahat ay nagulat sa kanyang kapangyarihan at labis ang takot. Sinubukan ng mga bihag na tumakbo, ngunit hinawakan sila at binagsak sa lupa. Samantala, sa pasilidad, nakulong pa rin ang hacker. Nais nitong gamitin ang kanyang kapangyarihan ngunit itinali ang kanyang mga kamay. Nakaisip ito ng plano, tinanggal ang sapatos at ginamit ang daliri sa paa upang buksan ang pinto. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang mga nurse at nahuli muli. Bago umalis, mabilis niyang binuksan ang pinto upang pakawalan ang ibang superhuman at nagpadala ng mensahe kay Minso para iligtas sila. Nagulat si Minso dahil lahat sila ay nasa panganib. Nagmadali siyang lumabas, ngunit nakita siya ng ama, at sinabi nito na matagal na niyang alam ang lahat. Niyakap niya si Minso ng mahigpit, iniingat at pinuri ang anak, at sinabing natuto siyang magboxing upang ipagtanggol ang sarili, at ipinangako na paprotektahan siya palagi. Napagtanto ni Minso na mabubuhay siya sa sariling maliit na mundo at ginamit ito sa kanyang kalamangan. Nagsinungaling siya. Sinabing kinuha ng mga bully ang kanyang kaibigan, at sa galit, pumayag ang ama na samahan siya. Sumakay sila sa sasakyan upang iligtas ang lahat. Samantala, naghanda ang doktor sa operasyon ng hacker, planong ilipat ang kanyang mata sa kalaban. Umiiyak ang hacker at nagmakaawa na kunin na lang ang kanyang buhay ngunit huwag ang paningin. Walang pakialam ang iba. Nagsimula ang operasyon, ngunit nagising ang hacker sa gitna at nakakuha lamang sila ng isang mata. Ang kalaban ay natuwa at sinimulang gamitin ito, napagtanto ang kakayahang kontrolin ang enerhiya at mga aparato. Nagising ang hacker na may bendahe sa mata at naramdaman ang sakit. Sa tabi niya, ang healer, na ngayon ay tumanda, ipinaliwanag ang lahat, kinuha ng kalaban ang kanyang kapangyarihan at inubos ang kanyang enerhiya. Ngayon ay mahina na, at ang natitirang lakas ay ginamit upang subukan gamutin ang mata ng hacker. Nawalan ito ng malay. Pagkatapos, nagdaos ang kalaban ng pagpupulong para sa kanyang mga tagasunod, nakaupo sa trono. Dahil bata ang anyo, inakala ng mga tagasunod na scammer siya. Upang patunayan, lumipad siya, tumalon ng mataas, at binasag ang pader gamit ang kamay. Sa halip na mapabilib ang tao, labis ang takot ng mga ito. Binago niya ang taktika, lumapit sa isang paralisadong lalaki at pinagaling, pagkatapos ay sa isang bata na may sakit at sinipsip ang sakit nito. Isang lalaki na nasunog ang balat ang ginamo sa pamamagitan ng tubig, na nawala ang sunog.
Sinigaw ng mga tao ang kanyang pangalan at kumbinsido sa kanyang kadakilaan. Dumating si Minso at ang kanyang ama, mabilis silang naramdaman ng kalaban. Nagkunwari itong binati sila, ngunit plano nitong kunin ang enerhiya ng ama. Napansin ni Minso ang tato at napagtanto na siya ang masamang superhuman. Atake niya ito ng malakas, binali ang braso, ngunit mahinahon itong pinagsama sa kapangyarihan ng healer. Labis ang galit ng kalaban at binalaan si Minso na pagsisisihan niya ito. Sinabi niya na ibigay ang kanyang puso, o kukunin niya ito mismo. Napagtanto ng ama ni Minso na ito ang bully at agad nakialam upang protektahan ang anak, inilabas ang kanyang uniform at handa nang tapusin ang laban. Ngunit pinigilan siya ni Minso at nagbabala na hindi niya ito matatalo. Biglang dumating ang matandang babae at ang airbender na nakatakas. Masaya silang nakita si Minso at sinigurado sa kanila na maayos lamang siya. Ipinakita rin nila ang kanilang sarili sa ama ni Minso, at sa mga kaibigan ng bata. Lalo pang nagalit ang kalaban dahil hindi siya pinapansin. Inihayag niya na nasa kanya na ang kapangyarihan upang kunin ang kakayahan ng lahat, kasama na ang kapangyarihan ng healer at ng hacker. Napagtanto ng grupo ang panganib, dalawang napakahalagang kakayahan ang nasa kamay ng kalaban. Hindi pa rin kilala ng ama ni Minso ang tunay na kalaban, kaya sumugod siya. Agad siyang itinapon ng kalaban na parang basahan. Nagmadali si Minso upang iligtas ang ama bago ito mawalan ng malay. Lumitaw ang kalaban sa likuran at inihagis siya, na nagpapakita kung gaano kabilis at malakas ito, katulad ni Minso. Nagpatuloy ang brutal na laban, ang kanilang kapangyarihan ay halos samaire sa buong paligid. Pinatalsik ni Minso ang kalaban sa hangin, ngunit napigilan ang sunod na pag-atake. Inihagis siya sa isang pader, ngunit tumanggi pa rin itong sumuko. Biglang dumating ang hacker at healer. Ginulo ng hacker ang kalaban, at umatake si Minso sa likuran gamit ang malakas na suntok, nagpatalsik sa kanya mula sa trono. Muling nagsama-sama ang mga hero. Kinuha ng mabait na babae ang kamay ng healer at nagpadala ng enerhiya, ginamo ang airbender, na bumangon at hinarap ang kalaban. Pinagsama ang lakas ni Minso, airbender, at matandang babae, isang malakas na bugzo ng hangin ang nagpadala sa kalaban sa pader. Nagmadali ang mga kaibigan na tumulong, bawat isa humawak sa kamay ng matandang babae upang magbahagi ng enerhiya. Pinagsama-sama nila ang kapangyarihan at ibinaba ang kisame sa ibabaw ng kalaban, naniniwala silang natalo na nila ito. Ngunit hindi kinaya ng gusali, nagsimulang gumuho. Biglang lumitaw ang kalaban sa pagkaguho, sinipsip ang lahat ng tubig sa paligid, at pinalakas pa ang sarili. Hinawakan nito ang airbender sa leeg at hinagis sa lupa. Sinubukan ni Minso na umatake mula sa likuran, ngunit nadama siya ng kalaban at sinakal. Tinamaan siya ng malakas na suntok sa tiyan, nagsuka ng dugo, at bumagsak sa lupa. Nagsimulang mawala ang kanyang tato, isang senyales na malapit na siyang mamatay. Ang matandang babae ay luhang-luha, iniisip na wala ng pag-asa. Sinubukan niyang iligtas si Minso, ngunit nahalata ng kalaban at nagbanta na lilipat ang kanyang kapangyarihan o papatayin ang lahat ng kaibigan nila. Nabigo ang plano, ngunit sa halip na ibigay ang enerhiya, sinipsip ng matandang babae ang enerhiya ng kalaban at ipinadala kay Minso. Muling nabuhay si Minso, mas malakas kaysa dati. Sumugod siya sa kalaban at sinuntok ng napakalakas, umaalingaw-ngaw sa silid. Nakasakit ang kanyang mga atake, pinatalsik ang kalaban sa hangin, at nagsimula ng mabilis na serye ng pag-atake, hindi pinapahintulutan ang kalaban na pagalingin ang sarili. Inihagis niya ito sa kuryente, pinalakas ang pinsala, at kahit sinubukan ng kalaban lumaban, iniwasan ni Minso ang bawat pag-atake gamit ang kanyang bilis. Ngayon, ang mabait na batang babae ay naging mabangis na hero. Naglunsad siya ng malakas na pag-atake, pinatali ulit ang kalaban. Sinubukan ng kalaban na umatake gamit ang dalawang bakal na rod, ngunit tinawanan siya ni Minso. Gamit ang kakayahan sa boxing at lakas, naglabas si Minso ng malalakas na suntok at sipa, ganap niyang natapos ang kalaban. Nagdiwang ang mga kaibigan, ngunit biglang nanginag ang lugar. Napagtanto nilang hindi matatag ang kuryente, isang malaking pagsabog ang paparating. Labis ang takot ng hacker, ngunit tinipon niya ang lakas ng loob at hinawakan ang kamay ng healer at ng mabait na babae, kinuha ang enerhiya at nagawang labanan ang takot.
Tumayo siya sa gitna ng kuryente, kinuha ang lahat ng enerhiya, at pinatay ang kuryente sa buong lungsod. Muling ibinalik ang enerhiya sa isang bagong anyo, dumadaloy sa kanya. Sa unang pagkakataon, kinilala siya ng airbender at nakipagkamay, ipinagmamalaki ang lakas niya. Nagsama ang mga hero sa isang bilog, magkakahawak ng kamay, at nagsimulang pagalingin ang sugat ng bawat isa. Ngunit biglang bumangon ang kalaban at humawak sa kanila, sinubukang kunin ang kanilang enerhiya. Sumigaw si Minso sa kanyang ama, na parang bayani, tumalon sa isang pag-atake at nagpatalsik sa kalaban. Humiling si Minso ng patawad dahil hindi siya agad nito naprotektahan. Hinawakan ulit niya ang kamay ng mga kasamahan, nabawi ang lahat ng kapangyarihan. Lumapit ang kanyang ama sa kalaban, ngunit napigilan ng makita ang tunay na anyo nito. Napagtanto ni Minso na naubos na ang lahat ng kapangyarihan ng kalaban. Lumapit ang healer, handang tumulong, ngunit sinubukan pa rin ng kalaban kunin ang buhay niya. Nagpa siya ang healer na iwan na lang ito at ginamit ang kapangyarihan upang itulak ang kalaban pataas, sa mga tagasunod nito. Nagulat lahat sa tunay na anyo ng kalaban, mahina at walang kapangyarihan. Napagtanto nilang isa itong manloloko na niloko sila. Matapos ang labanan, bago magdiwang, inumungkahi ng matandang babae na mag-isip ng pangalan ng kanilang grupo. Naalala ni Minso ang high five, at sumang-ayon ang lahat. Ang kanilang unang misyon, nagtungo sila sa ospital at pinagaling ang trabahador na napinsala. Ang asawa nito ay nagulat at umiyak sa tuwa. Ngumiti ang healer, at ang mga hero ay nagpasya, mananatili silang magkakaibigan magpakailanman, handang labanan ang masasamang impluwensya sa mundo. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa iba pang movie recaps.